Kung may tanong ka sa batas, sasagutin niya yan. Narito na ang ating kapuso sa batas, Attorney Gabby Concepcion. Attorney Gabby, good morning. Oh, good morning, Ivan. Pasok na at good morning, class. Makinig kayong mabuti sa lesson natin for today. Dahil back to school na, lulutang na naman ang issue ng mga contributions sa school. Merong parang para sa PTA, pagpapaganda ng classroom, at kung ano-ano pa, kasama pa ba ang teacher dyan, yung tosino. Pero, ano bang sinasabi ng batas tungkol dyan? Well, that's our lesson for today. Ask me, ask Teacher Gabby. Ang tanong, attorney, pwede po ba yung ganitong paniningil ng mga school fees o contribution, lalo na sa mga public schools? Paano po kung wala talagang pambayad? Well, tandaan, #No Collection Policy ang pinapatupad ng DepEd sa mga public school. At pinapaalala din ng DepEd na mula kinder hanggang grade 4, bawal ang koleksyon ng kahit na anumang contribution. Pag grade 5 naman at pataas, medyo nag-iiba ang siste. Walang koleksyon ng kahit na anong klase during enrollment at sa unang buwan ng klase. Pero after that first month, from the second month onwards, pwede na ang mga sumusunod, pero dapat voluntary lamang at walang pilitan. Kung walang pambayad, hindi kailangan magbigay. Ano-ano ba to? Boy Scouts, Girl Scouts membership, Red Cross membership, Anti-TB Fund Drive, at ang PTA or ang Parent-Teacher Association. Hindi kayo pwedeng sabihan na kung hindi kayo magbabayad, hindi ibibigay ang report card, or hindi magbibigay ng clearance, o hindi magre-release ng test results, o kaya hindi bibigyan ng exam. Bawal po ang mga yan. Attorney, saan ba pwedeng ireklamo kapag siningil ako ng school sa bayarin na hindi naman dapat bayaran? Ay nako, kapag siningil ng mga ganitong klase ng bayarin, pwedeng ireklamo to sa Division, Regional o Central Office ng DepEd. Well, Google is your friend para makita sa mga directory online kung saan pwede niyong makita kung ano ang contact number at contact ng mga opisina ng DepEd na nakakasakop sa inyong eskwelahan, lalo na kung kayo ay nasa ibang mga region. Para sa mga public school teacher at mga officials, please, tandaan niyo po na kayo ay considered government employees and civil servants. Kaya ang mga unauthorized collection of fees, ang hindi pag-remit ng mga pera ay maaaring maging kaso for graft at violation ng Code of Conduct for government officials. Hindi lamang suspension, termination ang maaaring abutin ninyo, ay nako, pwede ring may kulong pa. So, sa mga usaping batas, bibigyan po nating linaw dyan para sa kapayapaan ng pag-iisip. Huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gabby.